morning po mga ka-herb, welcome sa ating channel. Ngayon ay Monday, January 29. So birthday po nung anak ko, si Sean. Happy birthday anak. At wish ko lang na you always stay healthy and happy, and tupad sana yung lahat ng mga wish mo sa buhay. Dito lang kami ng mom and dad mo. Love you. Kahapon po, no? So tayo sa isang unit natin. Nagkabit tayo ng fire alarm at nakausap natin yung nurse na umuupa. Pinoy siya. So kung napanood nyo po yung last video ko about sa umiiwas sa maraming Pinoy sa company, ito naman po kabaligtaran. Nasanay naman siya na maraming Pilipino. So ito po yung pag-uusapan natin sa araw na to ng Monday. Maraming Pinoy sa isang company. So nagkaroon lang ng konting discussion kami na yun nga, nag-i-start na siya doon. Galing siya ng BC ba? No, Vancouver. At nabigyan siya ng offer dito sa aming lugar para magtrabaho bilang nurse. Medyo na out of place daw siya. 3 silang bago, 2 yung puti, siya lang yung Asian. At sabi niya nga, nasanay siya na siyempre nanggaling siya ng ibang bansa, Dubai tsaka Saudi yata. Tapos sa Vancouver din, puro Pilipino rin. First time niya sa hospital, mostly sa sa home care. Sumaga yung mga parang caregiver po. Yun po ang naging issue sa kanya. Parang naninibago siya na out of place siya kasi parang nag-uusap lang daw yun yung mga puti sa company. So first time niya po. So bilang ako naman na naka-experience na mag-work sa company na iilan lang po yung Pilipino, at madalas nga po ako lang, isa lang. So binigyan ko siya ng pointers, binigyan ko siya ng advice na huwag siyang mawawalan ng ng panghihinaan ng loob o out of place, kasi gamitin niya yun as a learning curve na hindi lagi sa trabaho may kasama kang Pilipino. Pero sabi niya, meron din daw mga Pilipino doon sa ibang department. So sabi ko, that's a good idea, good start na merong mga Pilipino doon. Sabi ko gano'n. Pero lagi mong isipin na hindi lagi na maraming Pilipino sa employer na papasukan mo. Sabi ko gano'n. At saka gawin mo yung learning curve, stepping stone mo para mag-increase, mag-develop yung confidence mo na hindi naaasa ka sa mga kasama mong Pilipino para mag-grow ka. Sabi kong ganyan, kasi hindi naman laging maraming Pilipino sa isang company, lalo na kung nasa ibang bansa ka. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos yun nga, naiintindihan niya nga, kasi nga base sa istorya niya, first time niya na mag-work sa isang hospital na less Filipino. Kasi nga naman sa Saudi, Dubai, maraming Pilipino doon, diba? Alam natin yun. So sabi ko dito, kakaunti lang, pero gamitin mo yun as para matuto ka at para madagdagan yung yung confident mo na kaya mo mag-isa na. At saka matututo ka kasi ang sabi, matututo ka sa mga ibang lahi. Sabi ko gano'n. At try mo rin maging friendly. Sabi ko gano'n sa kanya na huwag tayong tsaka yung sabi ko umiwas ka sa yung
magrereklamo ka. Sabi ko ganoon na magbe-vent ka ng sama ng loob mo sa hospital, kukwento mo sa kasama mo sa work. Sila, sabi ko, mahilig silang ikwento yan. Sabi ko ganoon, hindi pasumbong, ipakwento. Ngayon ang nangyayari, parang ikaw yung magiging masama. Sabi ko ganoon. Mahilig sila sa ganyan. Sabi ko ganoon. Hindi yan tulad natin na pwedeng mag-keep ng mga secret. Minsan pa, pag naikwento mo, may kukwento ka agad nila yun sa boss mo. Kasi madalas silang magkwentuhan. Mag-usap-usap. Pagka actually mahilig talaga silang makipag-chikahan. Ganun na po sila dito. Lalo na kung parehos ng topic yung subject na pinag-uusapan. Yan, meron silang time para kwentuhan, ganun. Minsan sumasali rin tayo pagka alam natin yung subject. So ganun sila. Kaya sabi ko, kung may reklamo ka, wag mo muna, sabi ko. In 2 kilometers, keep left to stay on QC. Sabi ko, wag mo munang wag mo i-broadcast na may reklamo ka, kasi baka makarating sa boss mo, sa superior mo, baka maging negative ang sa'yo. Sabi ko, basta mag-observe ka lang. Sabi ko, obserbahan mo yung mga kasama mo, maging friendly ka, maging palakaibigang mababait naman yan, pero mag-iingat ka nga lang sa mga bibitawang mong salita. So kinuha niya yung advice natin at nagpapasalamat nga siya kasi medyo na panghihinaan na siya ng loob na, kasi nga mag-isa lang siya na sa emergency siya. So mag-isa lang siya doon na Asian, na Pinoy. So medyo nalulungkot siya, parang siyempre na-miss niya rin yung may kasamang So maganda rin po kasi na sabi ko sa kanya, na-experience ko na kasi yung marami kaming Pilipino sa company. Ngayon gusto ko, sabi ko ngayon, tinanggap ko na hindi laging ganun ang sitwasyon. Kaya ngayon kaya ko ng na mag-work sa company kahit ako lang ang Pilipino. Sabi ko ganun. Kahit si Mrs. sabi ko ganun. Mas gusto namin yung less lang ang Pilipino para at least mas may opportunity ka na matuto, kasi pag alam mo naman, pag Pilipino lang, alam mo na, puro masaya pag sa isang company maraming Pilipino. Yun nga lang, syempre yung find nyo, yung samahan nyo sobrang solid. Ngayon wala nang minsan di na nakakapasok yung ibang lahi sa grupo nyo, minsan lang. At syempre maganda rin yung may kumbaga may incorporation ng ibang lahi para matuto ka sa ibang kultura. At meron din silang may co-contribute sila sa pag-grow mo sa isang bansa para matuto ka sa kultura nila. Marami kang matututunan. Lalo na pagka senior yung naging ka-close mo sa company, maraming ibibigay sa iyo na mga tips at saka mga suggestion na makakatulong po sa trabaho. So kaya wag po nating isasara na puro Pilipino lang. Dapat i-mix natin. So i-mix natin yung team natin, samahan din natin na ibang lahi. Not necessarily magiging ka-close mo, at least maganda yung relationship mo sa workplace. Sabi ko yun din, nasabi ko sa kanya, which is na gustuhan niya nga yung natin, yung suggestion, yung tips natin. Kasi
Kasi nga first time yung ma-encounter yung ganun eh, mag-isa lang siya. So, sabi ko take it as a learning curve para sa'yo kasi dito sa profession mo at saka profession ko, bibihira lang yung yung Pilipino na tanggapin na natin yun. Pero take it para mag-build yung confidence mo. So, yun po maaari pong ma-encounter nyo to. So, mas maganda po na malaman nyo na po ngayon. At least makatulong sa inyo, mabigyan kayo ng heads up na hindi laging Now maraming take Pilipino exit 280. pag nagwo-work ka sa isang company. So, yun muna po, Maraming salamat po sa sumusubaybay sa ating channel, sa mga silent viewers po natin. Salamat po at sa mga nagko-comment kay Ate Cecil. Salamat po sa comment niyo, Yeah, maganda nga po yung yung ideal na tulungan at hindi crab mentality. Pero in reality po kasi hindi ganun yung nangyayari. Kaya so kumbaga mag-adapt na lang tayo, maging mabuti tayong tao gaya ng sabi nga ni Ate Cecil. At kumbaga huwag tayong mga agrabyado, manatiling mabuti tsaka In matulungin. 300 meters, bear